Magandang araw po mga kabayan. Kami po ay mga kabayan din dito sa Saudi Arabia na nagtatrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia. Kami po ay ibinabahagi itong aming hinaing tungkol sa aming pong kumpanya na pinapasukan. Una po, kami po ay humihingi ng tulong sa inyo para ma-reach into sa mga kinauukulan natin sa bansa natin Pilipinas para po matulungan kami. Ang aming pong concern dito ay patungkol po sa sahod na kailangan namin matanggap. Ang aming pong hiling sana sa kumpanya namin na ito ay maibigay po ng maayos ang karapatan namin at benepisyo na kailangan ng bawat isa. Dahil po sa nangyayari sa amin ngayon, ang sahod po na ini-expect namin ay ginagawa pong putol-putol. Hindi po ito binibigay ng buo at pahirapan pa po kami na pahirapan pa po kami na makuha ang kailangan po nating sahod. Ang video po na ito ay hindi hangarin na magkaroon po kami ng rebellion sa kumpanya na aming pong pinapasukan, kundi ang panawagan lang po namin ay maibigay po yung karapatan na kinakailangan ng bawat isa. Naiintindihan po ng bawat isa sa amin ang nangyayari sa mundo ngayon dahil sa pandemya po na nangyayari. Dahil sa batas dito sa Saudi ay no work, no pay na po. Ngunit kami na mayroong karapatan naman na tumanggap ng kailangan naming sahod ay hindi po maibigay ng aming kumpanya na pinapasukan yung pong kailangan naming sahod. Kaya po kami narito upang manawagan po ng tulong sa inyo. Hindi lang naman po ito ang issue ng video na ito, kundi patungkol din po ito sa mga kasama namin na natapos sa buwang kontrata at hanggang ngayon ay nandito pa rin at hindi gumagawa ng aksyon ng kumpanya. At ganoon din po, meron din po kami mga kasama dito na tinerminate po ng kumpanya. Sa rason po na nagsimula ng Marso na meron po pinapirma sa amin na papel na nakasaad po doon na babawasan po kami ng sahod. Nangako po sila na naibibigay naman po nila yung sahod na yon sa buwan na yon, sa buwan ng Marso, ngunit hindi po nila tinupad. Yun po. At yung sa amin naman po, 4 po kami dito na tapos na yung kontrata, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po na-process yung final exit namin. Hindi pa po naibibigay yung end of service namin, yung sahod po namin, kulang pa. Tapos po, tumawag yung isang empleyado ng agency. Sabi po nila, magpo-provide daw sila ng ticket, pero ang kaya lang nilang ibigay is 1.5. And the rest po, kami ito yung mag-shoulder nung kakulangan na pambayad sa ticket. Kumbaga, parang gusto nilang sabihin na yung end of service benefits namin, idadagdag nila dun sa 1.5 na hawak nila para maibili ng ticket. Pero yung end of service na benefits po namin, saka yung 1.5 nila, yung binibigay, pag pinagsama nyo po, is kulang pa na pambili ng ticket. So, humihingi pa rin po sila ng pandagdag sa pambili ng ticket. Humihingi pa rin po sila sa amin ng pera. Sa aming sahod, na pinagpaguran naman po namin, ngunit hindi po nila ibinibigay ng patas sa bawat isa sa amin ang sahod na aming kinakailangan. Sa buwan po ng Marso, nagkaroon po kami ng problema patungkol sa sahod na dapat naming matanggap. Na ang ginawa po sa amin ay ginawa kaming parang bumbay o installment ang sahod na ibinigay po sa bawat isa sa amin. Yung sahod po namin hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po naibibigay ng kumpleto. May kakulangan pa po. Yung iba na nasa ibang agency, yung sahod po nila ay kumpleto. Ang problema po sa agency namin na Usual Emdad, na na-receive po namin unang sahod, 600. Tapos nung isang araw po, naka-receive ulit ng 600. So total po ay 1,200. Pero ang pumapasok pong sahod namin sa ATM, ay total ay 1,500. May kakulungan pa pong 300. Tapos yung mga pinasok po ng March, ay buo naman po namin pinasok. buong pinasok. Hanggang sa ngayon po, yung April, hindi pa rin naibibigay yung sahod. Ang ano pa po dyan ay
obligado po kami tumanggap ng food allowances sa aming kumpanya. Ang usapan po kasi ng aming kumpanya ay ang buwan ng March ay ibibigay po nila ng buo, separate pa po yung food allowance na kinakailangan namin. Ngunit nasabi nga po ng isa namin kasama, nasabi po ng isa namin kasama na ang binigay lang po sa amin ay total niya sa 1,200 lang po. Actually po ay hindi naman po marapat yung ginawa nila. Marami po silang pangako na ibinitaw sa bawat isa sa amin, pero lahat po yun ay hindi natupad. Lagi po sila nagsasabi na ibibigay nila yung ganito, ibibigay nila yung mga ganyan na kinakailangan namin o mga benepisyo. Ngunit kami po, napipilitan kaming pumasok dahil nga po sa mga pangako nila. Pero po sa ngayon, sa nangyayari ngayon, hindi na po kami papayag na ganito po yung mangyayari. Kaya kami po, hindi naman po namin intensyon na magkaroon ng rebellion sa kumpanya na aming pinapasukan. Ngunit ang hiling lang po ng bawat isa sa amin ay maibigay lang po yung sahod namin ng maayos at yung benepisyo na kailangan ng bawat isa sa amin. Kaya po kami nananawagan sa inyo dyan sa Pilipinas, sa mga kamag-anak namin, na kung maaaring matulungan nyo ang bawat isa sa amin sa sitwasyon namin ito, dahil pare-pares din po kaming nahihirapan, lalo na yung mga pamilyang naiwan sa amin sa Pilipinas. Ngayon po, hindi lang naman po ito yung issue tungkol sa amin pong concern regarding po sa company pinapasukan namin. Marami pa po. Kami po dito ay 4 na tapos na yung kontrata. Natapos yung kontrata namin February 14. Pero nag-extend po kami hanggang April 10 sa kadahilanan na kinausap kami ng management doon na baka sakaling nag-extend kami kasi kulang sa tao, which is pumayag naman kami. Ngayon po, imbis na April 10, ang ginawa po sa amin, pinapasok lang kami hanggang March 31 kasi nga po gawa po ng lockdown para ma-process po agad yung final exit namin. Pero ang nangyari po na ito, since April 1 hanggang ngayon, hindi pa rin po pinaprocess yung final exit namin. At kami po 4, kumpleto po yung pasok namin noong buong March. Ang na-receive lang po namin sahod ay 600. Wala nang iba. Wala na kami nakuhang kahit na ano. Kahit 1 real, wala na pong biling sa amin. Yun lang po ang nakuha namin, yung halagang 600 na tinitipid namin hanggang sa ngayon para makasurvive po kami sa araw-araw. Tapos ngayon po, kanina, may tumawag na isang taga-agency. Ang sinasabi po nila is tungkol sa exit namin, magpo-provide sila ng pangbili ng ticket sa halagang 1.5 lang yung kaya nilang ibigay. And the rest, kami na po yung mag-shoulder ng ticket. Ang ticket po ngayon, nagkakahalaga siya ng 4,000 to 4,500. So, sabihin natin 4,500, kulang pa kami ng 3,000. Yung end of service benefits namin, maliit lang yun. So, kulang pa rin. Tapos ang sabi pa sa amin, ng agency ay kailangan namin mag-decide. Kasi hindi daw kami talaga makakauwi pag hindi kami nag-decide. Tapos may sinend pa sila sa amin na waiver na nakalagay kailangan namin na pirmahan. Kasi nakasulat po sa waiver, ako si ganito, empleyado ng ganito, ikama number ganito, pumapayag ako na end of service benefit ko gamitin sa pambili ng ticket kasi ang kayang i-provide lang ng company is 1.5 and then the rest kami na po yung magpo-provide. Yun lang po hinihiling namin sa side namin, kami mga pauwi. Matulungan kami na makuha yung nararapat na sa amin tsaka mapauwi na kami ng Pilipinas. Kasi sa kailangan din wala po kami ditong tambay, walang kahit na ano. Yun lang po yung sa side namin na mga pa-exit na. Tapos meron pa po na may mga tinerminate po sila dito. Apat na katao po yung tinerminate nila sa sariling kadahilanan din po nila. Narito po yung 4 namin kasama na i-terminate po nila. Sila po yung mga staff sa atin sa kusina. Pangalan po pala ng kumpanya is Adjaf Gulf. At yung agency po namin is Jusor Emdad. Jusor Emdad. Yan po, yung pinapasukan po namin. Hawak po kami ng Jusor Emdad at pinaka-company po namin yung Adjaf Gulf.
Yun po pala, yung restaurant naman po na pinapasokan namin is Madeline. Madeline na ano yan, Italian, ano yan? Italian restaurant. Italian restaurant po. Yung sa kanila po, napasok pa rin po sila, tapos biglaan na lang po silang tinerminate. Pinapirmahan po sa amin na waiver na yung kartong cut-off is mababawasan yung makukuha namin sa code. Kaya tinerminate sila. Tinerminate po sila, hindi po sila pinasahod. Yung sahod nila, hindi po binigay. Hanggang sa ngayon, wala po silang nakukuha. Bali nagsimula po kasi yan noong March na po, March 26 po, itong taon na to, ay meron po pinapirmahan sa aming yung tinatawag po na forced unpaid leave. Ayan, may pinapirmahan po sa amin na nakasaad po doon na magkakaroon po kami ng 18 days na deduction from March 26 until April 23. Na yun po yung magiging deduction, matatanggap lang po namin is 12 days. 12 days na po mababayaran. Ang sabi po sa amin, magsisimula ang deduction sa buwan ng Abril. Yan po yung sinabi. Pero makalipas po ang 3 araw, nagpatawag na naman po ng panibagong meeting dito at binigla po kami lahat at sinabi, ang buwan ng Marso po ang start ng kaltasan. Ngayon po, yung mga kasama po namin, nabanggit nga kanina na tinerminate, hindi po sila pumirma dahil hindi naman po talaga makatarungan ang sitwasyon. Sabihin po natin na, sabihin naman pare-pares natin kailangan ng ganung pera dahil nagtatrabaho tayo, ngunit wala po kaming magawa. Bakit po? Kasi po, ang sabi nila sa amin, kapag hindi po kami pumirma, ay nananakot po sila na kami paalisin dito sa accommodation. Yan po ang lagi nilang sinasabi. Paalisin po nila kami pag hindi po kami sumunod sa kanila. Ngayon po, yan nga po, nagsimula po yung pagkaltas ng buwan ng Marso. Dahil ang pinaka-kadahilanan naman po niyan is buo naman po namin pinasok ang Marso, bakit hindi po nila ibigay yung karapatan namin para dun sa buwan ng Marso na makukuha. At bigla po sila nagbago ng statement na Marso po ang ikakaltas instead of April. Kaya po kami pumirma. Kasi nga po ang sabi nila April. So ano pa po ba magagawa namin dahil nakapirma na po kami. Hindi na po pwedeng bawiin. Di ba po? So yan na po yun, dun na po nagsimula yung issue. Ngayon, kung sa suma total pa rin po ng karapatan ng bawat isa sa amin, kulang at kulang pa rin po yung ibinigay nila. May mga tanong po kami sa kanila na bakit po ganito, bakit po ganyan, may sinasabi pa pong merong 6 days na deduction, pero hindi po nila masagot. Hindi po nila masagot yung mga tanong namin. Mula po sa manager namin, mula po sa HR, yan, nagtuturuan po sila. Ano po? Kaya kami po, uulitin po namin, kaming mga kabayan na nagtatrabaho dito, hindi po namin hangarin na magkaroon ng rebelyon. Ang gusto lang po namin ay makuha po namin yung karapatan namin bilang nagtatrabaho. Yung nararapat na sahod, tapos mapauwi po kami mga final exit, tapos mabigyan din po ng hustisya yung tinerminate na mga empleyado. Yun lang pong gusto namin. Kami po ay humingi ng tulong, baka sakaling ma-share nyo po yung video ito kung saan mang grupo para po matulungan kami ng pamahalaan ng Pilipinas dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Unang-una rin po kasi dahil pare-pares po tayo may pamilya, iisipin po namin din ng pamilya din namin sa Pilipinas na iwan, ano pa po ba maitutulong namin sa kanila kung ganito naman po ang mangyayari sa amin. Kaya tulad po namin, lahat kami dito, ay uulitin po namin, hihingi po kami ng tulong sa inyo na hanggat maaari po matulungan nyo kami ibahagi itong video na to para po maging pansin din ng mga kinauukulan nating gobyerno sa atin dyan sa Pilipinas. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat. Kami po pala yung mga OFW dito sa Jeddah, sa Kingdom of Saudi Arabia. Kami po yung nananawagan sa ating mahal na Pangulo kay
President Rodrigo Duterte. Nawa po sana mapansin niyo po ang aming panawagan. Kami po ay empleyado ng isang restaurant dito sa Jeddah na Maya Sunshine Restaurant Company. Ang aming pong agency sa Pilipinas ay ang Felix Spot Placement Agency. Kami po ay pinahinto ng trabaho noong October 1, 2019. Simula po noon hanggang ngayon, wala po kami natatanggap na tulong simula sa employer. Bali, nung start po noong July, hindi na po kami nakakatanggap ng sahod noon. Hanggang pinestop po kami noong October 1. Tapos, nangako po sila sa amin, nagkaroon po kami ng pag-uusap between the employer at kami. Nagkaroon po ng pag-uusap na nagkasunduan na by the end of the October ay makakauwi po kami lahat, 2019. Subalit hindi po nasunod ng lahat ng iyon dahil puro pangako pong ginawa niya sa amin. Hindi niya po nabigay yung mga sahod. Hanggang supposed to be matatapos po ang aming kontrata noong November. Natapos yung kontrata namin supposed to be noong November 17, 2019. Natapos lang po yun, hindi niya po kami binigyan ng sahod simula noong July. Kaya po nananawagan kami, mahal na Pangulo, na sana mapanood niyo po or makita po ng kinaukulan ang aming kahilingan, ang video ito. Bali po, para na rin po sa kaalaman ng lahat, yung aming pong ikama expired na po ng 1 taon at 5 buwan. At the same time, yung aming passport ay nasa aming employer dahil kinuha niya po yun nung pagdating, kinuha namin, tapos kinuha niya ulit. Tapos nun, dahil po sa sitwasyon, dahil puro pangako lang pong ginawa niya sa amin, pinagalo na po namin yung aming mga pamilya dyan sa Pilipinas. Pinapunta po namin sila sa OWA, sa POA, hanggang makapag-file po ng complaint. Nung malaman na po ng aming agency na Felix Spot Placement Agency dyan sa Makati, kaya agad pong nilang kaming kinausap na magpa-file na lang po daw ng kaso dito sa Jeddah at tutulungan nila kami. At bibigyan din po ng allowance para sa pagkain, which is na pumayag po kami dahil maganda naman po yung intention nila. And kaya nga po nangyari, pagka January 25 po, nakipag-coordinate na kami sa consulate at binigyan nila kami ng translator para mag-file ng case sa Labor of Ministry dito sa Jeddah with the help ng representative ng agency sa Pilipinas na nandito sa Jeddah. Yun po, nagkaroon po kami ng first hearing noong March 11, 2020. Sa samang palad po, hindi po dumating, hindi po sumipot yung aming employer. Hanggang nagkaroon naman po ulit ng pangalawang supposed to be na magiging pangalawang hearing namin. Di rin po na tuloy dahil nagkaroon na po ng lockdown dito sa Jeddah. Nag-announce po yung kingdom na magkakaroon po ng lockdown sa buong kaharian. So, sa madaling salita po ay natenga na naman po ulit hanggang ngayon. Dahil po sa tagal po ng sitwasyon, sa tagal po ng panahon, medyo nahirapan na po talaga kami sa sitwasyon namin. Mahal na Pangulo. Hirap po sa emotionally, talagang stress po kami dahil iniisip po namin yung kalagayan ng aming mga pamilya sa Pilipinas. Yung mga bayarin sa bahay, ilaw, tubig, mga anak na nag-aaral. Halos
sa ngayong katapusan po, ng Mayo, magiging 11 months na ganito yung sitwasyon namin. Kaya po, humihingi po kami ng tulong sa inyo na sana po magawan po ng paraan na mapauwi po kami. Bali, hanggang ngayon po, wala po kaming communication sa aming employer. Bali, sa agency lang po kami nakikipag-communicate. And sa mga pagkain namin, yun nga po, medyo pahirapan din minsan kasi minsan delayed. Lalo na ngayon po, 2 buwan na kami nabibigyan ng food allowance ng agency. Talagang napakahirap po, pero kaya. May mga ginagamit naman po ang Diyos para kami ay matulungan sa aming mga daily needs, sa aming pagkain. At nagpapasalamat po kami sa mga tao ngayon na ginagamit ng Panginoon para sa amin. At si Rapitol po, baka mapanood niyo po, nananawagan niyo po kami sa inyo. Sana po mapansin niyo po ang aming panawagan. May mga email po pala kaming sinend dyan sa inyo. Sa messenger, meron din po kami mga message na ginawa. Sir Rabi, sana gusto lang po namin umuwi na. Hirap po eh. Ganyan din po sa ating Dole, kay Secretary Silvestre Belo, sa DFA, Sir Tidoro Locsin, sa OWA, sa Philippine Consulate dito sa Jeddah, kay Mr. Nasser Munder. Sir, hingi po kami ng tulong sa inyo. Sana po magawan po ng paraan na makauwi po kami. Kailangan po, gusto na po talaga namin humingi, sir. Hirap po kami sa sitwasyon. Wala kaming exit visa dahil tatago po yung employer. Nahihirapan po kami ganito. Hindi rin kami makapagtrabaho dahil yun nga po, expired po ang aming resident permit. Every time na mag-check yung police, pinapakita na lang namin yung filed case namin. Isa rin sa reason yun bakit kami nag-file dahil hirap kami lumabas. Napakadelikado dahil pag nahuli ka, kulong talaga. Kaya isa rin sa reason yun kung bakit kami nag-file ng kaso na para meron kaming ipakita sa police na meron kami ongoing case sa Ministry of Labor. So, maraming pong salamat sa sino mang makapanood dito, pa-share na lang po. At sana po matulungan kami nang makauwi na po kami. God bless po sa lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay nanghihingi ng kunting tulong para sa pang-araw-araw po naming pagkain. Anong pangalan ng kumpanya niyo, sir? Alsach Alrifi po. Ano pong problema sa kumpanya? Nung nakaraang linggo po, kami po ay pumapasok pero hindi po kami pinapasahod. Simula po nung January, kalahating buwan po ng January, ay hindi na po kami pinapasahod hanggang ngayon po. Ilan po kayong Pilipinong nakatira sa nagtatrabaho sa kumpanya? Mga 5 po po. Kami 5 po po? ngayon ay nagkaisa. Ano pa pong problema sa kumpanya? Yun na nga po, problema namin sa sahod, kaso hindi po kami pinapakinggan. Ilang buwan po kayo hindi pinapasahod? 2 kalahati po. 2 kalahati. Ano pa pong problema sa kumpanya na pwede pa pong ireklamo? Karamihan po dito ay tapos na po ang kontrata at hanggang ngayon hindi pa po pinapauwi. Meron pa po kaming ibang mga kasamahan ditong kapatid na Muslim. Sila rin po ay namong problema rin. Nasaan po yung mga kasamahan niyo, Muslim? Ito po sila. Sir, ano pong mga panawagan niyo para sa ating mga kabayan? Kami po ay ilang buwan na wala pa rin yung ikama. Hindi pa rin na-process yung ikama namin. Magpo-4 months na po. 4 months? Nagtatrabaho kayo, wala kayong ikama? Yes po sir. Ay, manawagan ka po sa mga kasamahan na nais tumulong.
Kaya nga, ito po, mananawagan po kami na makakatulong po sa amin, sa fasting namin po ngayon. Wala na po kaming budget. Kailangan po namin ng pang-araw-araw dahil sa fasting po namin. Okay. Bukod sa pagkain na unang mong panawagan at sa kapatid nating mga Muslim na may panawagan din, meron pa po ba kayong iba pang panawagan para sa na nirereklamo laban sa kumpanya? Opo, bukod po sa financial namin po, meron po. Tungkol po sa kontrata namin, halimbawa po ako po tapos na po ang kontrata ko nung last year pa po. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po ako pinapauwi. Hindi lang po ako nag-iisa, ito po sila. Matapos na po ang kontrata niyan. Gustong-gusto na po naming umuwi, kaso hindi po kami pinapauwi. Maraming salamat po kung maririnig niyo po ang aming mga hinaing. Sana po matulungan niyo po kami. Kasi hirap na po kami. Hindi na po namin alam kung anong gagawin. Hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng pangkain namin araw-araw. Wala na po kaming ibang malapitan. Maraming salamat po.